Magandang umaga sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inaasahan sa mga susunod na oras o araw ay magiging bagyo na ang low pressure sa silangan. Bukod dito may mga kasunod pa agad na sistema sa kanluran at silangan ng ating teritoryo. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, may low pressure area or LPA na binabantayan sa silangan ng extreme northern Luzon habang patuloy namang nakaaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at western section ng Visayas. Ngayong umaga, ang LPA ay tinatayang nasa 850 kilometers east of extreme northern Luzon. Nasa malayo pa ito sa kalupaan pero mahalaga na itong bantayan dahil nasa bahagi ito ng karagatan kung saan maaaring mas maging organisado ang isang sistema sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ang mas direktang nararamdaman sa bansa ay ang ulan na dala ng southwest monsoon. Ito ang dahilan kung bakit may mga lugar sa Luzon at western section ng Visayas na makakaranas ng maulap na panahon, pabalik-balik na ulan at thunderstorms. Kapag aktibo ang southwest monsoon, humihila ito ng moisture mula sa karagatan papasok sa kanluran at hilagang bahagi ng bansa. Kapag may LPA sa silangan, maaaring mas maging aktibo ang daloy ng hangin kaya mas tumataas ang posibilidad ng moderate to heavy rains sa ilang lugar, lalo na sa mga probinsyang nakaharap sa monsoon flow. Sa heavy rainfall outlook ngayong araw, August 28, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa ganitong rainfall range, posible ang localized flooding sa mga mabababang lugar, lalo na kung ang buhos ay tatagal o magiging pabalik-balik. Sa Benguet, mas mataas ang concern sa landslides dahil maraming lugar ang nasa matataas at matatarik na bahagi. Sa La Union at Pangasinan, maaaring tumaas ang tubig sa mga ilog at mabababang komunidad. Sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, kailangang bantayan ang mga baybaying lugar, mga kalsadang madaling bahain at mga komunidad na malapit sa daluyan ng tubig. Bukas August 29, mas lalakas ang banta ng ulan sa Benguet, Zambales at Occidental Mindoro kung saan inaasahan ang 100 to 200 millimeters. Ito ay mas mataas na rainfall range at maaaring magdulot ng mas malawak na epekto lalo na kung ang ulan ay tatagal sa loob ng maraming oras. Sa Benguet, ang patuloy na buhos sa kabundukan ay maaaring magpataas ng banta ng landslides at rockfall sa ilang bahagi. Sa Zambales, maaaring mabilis bumaba ang tubig mula sa bundok papunta sa mga ilog. Sa Occidental Mindoro, ang direkta at paulit-ulit na pagpasok ng monsoon clouds ay maaaring magdala ng mas matagal na pag-ulan sa ilang bayan. Sa parehong period, inaasahan din ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Antique. Sa mga lugar na ito, moderate to heavy rains ang posibleng maranasan kapag may active rain band or thunderstorm na dumaan. Sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Cavite at Rizal, maaaring mabilis maramdaman ang epekto sa mga kalsadang mababa at lugar na mahina ang drainage. Sa Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, mas dapat bantayan ang mga slope, ilog at mountain roads. Sa Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Batangas at Antique, posible ang localized flooding kapag nagtagal ang buhos. Sa Saturday, August 30, mananatiling mataas ang rainfall outlook sa La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro kung saan inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan. Ibig sabihin, ilang lugar ang posibleng makaranas ng sunod-sunod na araw ng malakas na pag-ulan. Kapag ganito ang pattern, mas mahalaga ang accumulated rainfall kaysa sa isang bugso lang ng ulan. Sa mga lugar na paulit-ulit na nababasa, mas madaling tumaas ang tubig at mas mabilis lumambot ang lupa. Sa La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, ang epekto ng ulan ay maaaring maramdaman sa mga kalsada, ilog, slope areas at mga mabababang komunidad. Sa parehong period, inaasahan din ng 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Abra,
Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas. Sa mga lugar na ito, patuloy pa rin ang posibilidad ng moderate to heavy rains dahil sa southwest monsoon. Sa Metro Manila at Karatig Lalawigan, maaaring magkaroon ng pabalik-balik na buhos na makaaapekto sa biyahe at sa mga lugar na madalas maipunan ng tubig. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at Pangasinan, kailangan ding bantayan ang mga daluyan ng tubig at matatarik na bahagi. Sa Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan, maaring maipon ng tubig sa mga kapatagan kung malakas ang buhos sa loob ng maikling panahon. Para sa forecast weather conditions, ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay inaasahang makakaranas ng occasional rains dulot ng southwest monsoon. Ang occasional rains ay maaaring pabalik-balik sa loob ng araw. May mga sandaling hihina o pansamantalang titila ang ulan pero maaari ulit itong lumakas kapag may panibagong rain band na pumasok mula sa timog kanluran. Sa mga lugar na ito, posible ang flash floods or landslides dahil sa moderate to heavy rains. Dahil ang ilan sa mga probinsyang ito ay paulit-ulit na kasama sa rainfall outlook, mas mahalaga ang pagbabantay sa naiipong epekto ng ulan. Sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, ang epekto ng southwest monsoon ay mas ramdam dahil mas bukas sila sa pagpasok ng moisture mula sa kanlurang bahagi. Sa Zambales at Bataan, maaaring sabay na maapektuhan ang kabundukan, baybayin at low-lying communities. Kapag lumakas ang ulan sa mataas na bahagi, mabilis itong makaaapekto sa mga ilog sa ibaba. Sa Occidental Mindoro, posibleng maging mas matagal ang pag-ulan sa ilang bahagi kapag tuloy-tuloy ang pagpasok ng monsoon clouds. Sa La Union, Pangasinan at Benguet, ang pabalik-balik na buhos ay maaaring magdala ng pagtaas ng tubig at panganib ng pagguho sa mga sensitibong lugar. Sa Metro Manila, rest of Luzon, Western Visayas at Negros Island region, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon. Sa mga lugar na ito, magiging mas makulimlim ang panahon at may posibilidad ng ulan sa iba't ibang oras ng araw. Hindi man sabay-sabay ang buhos sa lahat ng lugar, kapag may active rain band or thunderstorm na tumama, maaaring maging moderate to at times heavy ang ulan. Dahil dito, posible ang flash flood sa mabababang lugar at landslides sa mga lugar na malapit sa bundok o matarik ang lupa. Sa Metro Manila, maaaring maging pabago-bago ang lagay ng panahon. May mga oras na maulap lamang o bahagyang maaliwalas pero maaari ring biglang lumakas ang ulan kapag may thunderstorm o monsoon rain band na dumaan. Kapag ang buhos ay tumapat sa oras ng mabigat na biyahe, mas mabilis itong makaapekto sa traffic at sa mga kalsadang madalas bahain. Sa mga lugar na mababa o mahina ang drainage, posible ang localized flooding kahit hindi maghapon ang ulan. Ang mahalagang bantayan ay ang biglaang paglakas ng buhos at kung gaano katagal mananatili ang makapal na ulap sa isang bahagi ng lungsod. Sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, mas mahalaga ang pagbabantay sa epekto ng ulan dahil sa kombinasyon ng western exposure at mountainous terrain. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at Pangasinan, maaring pumasok ang makakapal na ulap mula sa West Philippine Sea at magdala ng pabalik-balik na pag-ulan. Sa Cordillera, kabilang ang Benguet at Abra, maaring mas lumakas ang buhos sa elevated areas kapag tumama ang moist winds sa kabundukan. Ang mga mountain roads, slope areas, at mga komunidad sa paanan ng bundok ang mas sensitibo kapag tumagal o paulit-ulit ang ulan. Sa Central Luzon, kasama ang Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan at iba pang bahagi ng rehiyon, maaring magkaroon ng scattered rains and thunderstorms. Sa Zambales at Bataan, mas mabigat ang banta dahil kasama sila sa mas mataas na rainfall outlook sa mga susunod na araw. Sa Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at Bulacan, maaaring magkaroon ng water buildup sa mga kapatagan at low-lying communities kapag lumakas ang buhos. Ang ulan ay maaaring hindi pantay-pantay, pero sa mismong lugar na tatamaan ng thunderstorm, maaari itong maging malakas at mabilis magdulot ng epekto. Sa Calabarzon, kabilang ang Rizal, Cavite at Batangas, posibleng makaranas ng scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Sa Rizal, mas dapat bantayan ang mga lugar na malapit sa bundok or slope, lalo na kung tuloy-tuloy ang ulan.
Sa Cavite at Batangas, maaaring maapektuhan ang urban areas, low-lying roads at baybaying lugar kapag lumakas ang buhos. Sa Palawan at Occidental Mindoro, mas madaling makapasok ang ulap mula sa western side, kaya maaaring maging pabalik-balik ang ulan. Sa Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Island region, posibleng maramdaman ang ulan mula sa western section ng Visayas kapag naging mas aktibo ang monsoon flow. Sa rest of the country, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, dulot ng localized thunderstorms. Sa mga lugar na hindi direktang sakop ng mas aktibong southwest monsoon, ang ulan ay mas nakadepende sa lokal na pagbuo ng thunderstorm clouds. Maaring magsimula ang araw na mainit o bahagyang maaliwalas, pero kapag uminit ang paligid at dumami ang moisture sa atmosphere, maaaring kumapal ang ulap at magdala ng biglaang buhos. Kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods o landslides sa mga mababang lugar, malapit sa daluyan ng tubig o nasa matatarik na bahagi. Pagdating sa forecast wind and coastal water conditions, sa Luzon at western section ng Visayas ay inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Ibig sabihin, mas magiging maalon ang dagat sa maraming bahagi ng Luzon at sa western side ng Visayas, lalo na sa mga baybaying lugar na bukas sa West Philippine Sea at sa daloy ng southwest monsoon. Sa ganitong kondisyon, maaaring maging mahirap ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat, lalo na kung may kasabay na ulan, thunderstorm at biglaang pagbugso ng hangin. Sa rest of the country, light to moderate ang inaasahang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas banayad ito kumpara sa Luzon at western section ng Visayas, pero hindi ibig sabihin na palaging kalmado ang dagat. Kapag may localized thunderstorm sa paligid, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon, kahit slight to moderate ang general sea condition. Sa mga baybaying lugar, mahalagang obserbahan ang aktual na kilos ng ulap, hangin at dagat dahil mabilis magbago ang kondisyon kapag may thunderstorm. Sa latest tropical cyclone threat potential, walang tropical cyclone na kasalukuyang nasa loob ng Philippine Monitoring Domain para sa Week 1 mula August 27 hanggang September 2. Gayunman, may TC-like vortex or TCLV1 na lumitaw sa loob ng PAR at may high chance of tropical cyclone development. Ito ang circulation na konektado sa kasalukuyang LPA sa silangan ng extreme northern Luzon. Kapag naging tropical depression ito sa loob ng PAR, tatawagin itong bagyong Pilandok. Sa kasalukuyang nakikitang galaw, inaasahang kikilos ito pahilagang kanluran at hindi pa nakikitang maglandfall sa kalupaan ng bansa, pero posible nitong palakasin ng southwest monsoon habang papalapit at nag-oorganisa. Mayroon ding isa pang TC-like vortex, ang TCLV2, na posibleng mabuo over the eastern boundaries ng TCID at TCAD sa Week 1, na may low to moderate likelihood of tropical cyclone formation. Para naman sa Week 2, mula September 3 hanggang September 9, ang TCLV2 ay maaaring lumitaw over the northeastern boundary ng PR na may low to moderate likelihood pa rin ng tropical cyclone formation. Bukod dito, ang TCLV3 ay inaasahang ma-develop over the northwestern part ng PMD na may low likelihood of tropical cyclone development. Sa madaling paliwanag, pagkatapos ng kasalukuyang LPA, may iba pang circulation na maaaring mabuo sa paligid ng bansa, pero hindi pa matibay ang development ng lahat ng ito. Sa mas malawak na galaw ng mga model run, bukod sa LPA sa silangan na posibleng maging bagyong Pilandok, may nakikita ring panibagong sistema sa kanlurang bahagi na maaaring mabuo sa mga susunod na araw. Kapag may system sa silangan at may system din sa kanluran, mas nagiging aktibo ang daloy ng hangin sa paligid ng Pilipinas. Ito ang setup na maaaring magpalakas o magpahaba sa epekto ng southwest monsoon. Dahil malayo pa ang ibang forecast period, marami pang maaaring magbago sa galaw ng mga system, pero ang mas malinaw sa ngayon ay ang posibilidad na manatiling maulan ang western sections ng Luzon at Visayas dahil sa monsoon flow. Sa kabuuan, ang southwest monsoon ang pangunahing dahilan ng ulan sa Luzon at western section ng Visayas ngayon. Ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro
ay may occasional rains at may 50 to 100 millimeters na ulan hanggang tomorrow afternoon, August 28. Mula tomorrow afternoon hanggang Saturday afternoon, August 29, mas mabigat ang banta sa Benguet, Zambales, at Occidental Mindoro na may 100 to 200 millimeters. Mula Saturday afternoon hanggang Sunday afternoon, August 30, kasama naman ang La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro sa 100 to 200 millimeters. Sa Metro Manila, rest of Luzon, Western Visayas at Negros Island region, scattered rains and thunderstorms ang inaasahan, habang sa rest of the country ay localized thunderstorms ang pangunahing dahilan ng biglaang ulan.